Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan lang po natin itong nag-viral na isang teacher o guro na nanermon online sa kanyang mga estudyante. So dito, pag-usapan po natin kung ano ba yung nangyari, bakit umabot sa nanermon itong teacher. At napapansin ko kasi sa mga nagko-comment is more on pumapanig kagad sa mga estudyante. So dito pag-usapan po natin kung or himayin natin kung ano ba yung mga naging dahilan or bakit ganun yung nangyari or ganun yung naging reaksyon nitong teacher. So bago natin simulan yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan kaya pindot na. So ito, panoorin po muna itong balitang to para paano magkaroon tayo ng idea kung ano po yung nangyari para makapagbigay tayo ng konting reaksyon dito sa nangyaring insidente kung saan nanermon itong isang guro na online. So panoorin po natin. Kilala na ng Department of Education ang gurong nag-viral sa panenermon habang naka-livestream. Isa raw siyang public high school teacher na binigyan ng 3 araw para magpaliwanag sa nangyari. Nakatutok si Ian Cruz. Viral ang video ng isang guro na may pinapagalitan dahil hindi umano siya iginagalang ng mga estudyante. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad niyong wala pa lamang nararating sa buhay. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Base sa screen grab, live streamed ito bagamat naka-private na ang account ng nag-live. Pero nai-record ito. So yun, doon muna tayo sa unang sinabi niya na sa unang balita sinabi na hindi nga daw siya inirespeto. So doon muna tayo, ano ba yung naging dahilan? Bakit nagalit itong teacher? So base dun sa kwento, hindi raw siya inirespeto, hindi siya iginalang ng kanyang mga estudyante. So kung pakikinggan po ninyo, doon pa lang medyo yung problema is nasa estudyante. So wala po sa teacher. Para po sa akin, ito ay personal na opinion ko. Base po mag-react lang tayo base dun sa statement ng balita na hindi daw inirespeto itong teacher. So alam naman natin, ang mga teacher dapat po nirerespeto natin yan dahil sila po yung tumatayong pangalawang magulang ng ating mga estudyante, ng ating mga anak. So bilang pangalawang magulang, kung ano yung respetong binibigay natin sa ating mga parents, dapat ganun din yung respetong ibinibigay natin sa mga teacher. So doon dapat tingnan natin kagad doon yung naging problema. So base sa kanya, hindi siya inirespeto ng kanyang mga estudyante. So sa mga binitawan naman niya salita, medyo para po sa akin, hindi naman nakaka-offend kung ako isang estudyante na masesermon na ng ganyang klaseng teacher. Dahil totoo naman, wala pa naman silang nararating, so wala pa silang karapatan na magmalaki o magbastos ng teacher dahil nga tama naman yung sinabi ng teacher na wala pa silang nararating. Pangatlo, yung sinabi naman na hindi siya nag-board exam para lang bastusin ng mga estudyante niya, which is totoo naman. Hindi, alam naman natin na hindi naman ganun kadali para makapasa sa mga board exam. Talagang susunog ka ng oras dyan, magsusunog ka ng kilay, ika nga nila, na para lang maging professional na isang guro. So hindi niya deserve na mabastos lamang ng isang estudyante na tinuturuan pa lang. So kung dyan pa nakikita natin kung teacher pa lang binabastos na ng mga estudyante, what more yung mga magulang nitong mga estudyanteng nambastos, paano yung trato niya sa kanyang mga magulang? Di po ba? Yun lang naman po ang aking napansin dito sa video na to, kasi more on ang lahat nasa lining ng estudyante, na ang nakikitang mali rito is yung teacher dahil sinasabing mali raw na ganun yung inasal ng teacher habang naka-online. So doon wala po tayong, para po sa akin personal na opinion, wala po akong nakikitang mali sa ginawa ng teacher. Siguro ang pinakamali lang doon naka-online. Dapat naka-private lang yun para at least sila lang yung nakakaalam or yung within kumbaga
intact lang yung napag-usapan within the classroom lang dapat. So nangyari kasi medyo nag-viral to dahil nga online to. So marami nakapanood. So kaya nagkaroon ng iba't ibang reaksyon na mostly ang naging bad reaction or naging hindi magandang naging tingin is yung sa teacher. Di ba? Kasi ganun usually naman nangyayari sa panahon natin ngayon. Teacher ang kawawa kapag ang nagreklamo estudyante dahil sa marami ng karapatan or marami ng batas na ibinigay na pumapabor sa mga estudyante at nalilimitahan na yung kapangyarihan o yung tawag dito yung kakayanan ng mga teacher na disiplinahin yung mga estudyante. So tuloy po natin to. Ng ibang netizen, kaya tuluyang kumalat. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Galing squatter ng mararating sa buhay. Hindi pa malinaw kung paanong di siya iginagat. Doon lang tayo medyo nagkaroon ng problema sa sinabi niyang ugaling squatter, which is parang hindi lang naman sa squatter area nangyayari yung mga ganyang pambabastos. Meron din naman mga sabihin natin na mga nakakaangat sa buhay na kaya mambastos din ng mga guro, ng mga kapwa nila. Mas na-highlight lang dito kasi yung parang nagkaroon ng discrimination ba? Siguro may part ng parang discrimination dahil naging ang bitawan sa salita naging ugaling squatter na parang squatter area lang ba yung may ganyang klaseng pag-uugali. So medyo doon lang tayo nagkaroon ng konting pagpuna dito sa teacher na sana hindi niya ginamit yung ganung words na ugaling squatter kasi kawawa naman yung mga sabihin natin nasa squatter area na hindi ganun ang pag-uugali, so nadadamay. So sana ginawa ng general na sana, di ba, na wag yun ang, alam nyo, marami namang ibang words, siguro dala lang ng galit. So yun lang yung unang lumabas sa bibig niya, siguro hindi niya intention yun, dala lang na nagalit, yun lang yung unang pumasok sa isip niya at yun, nabigkas na kanya mga bibig. So medyo naman siguro medyo pwede naman natin palampasin yon. So bigyan lang natin ng pagkakataon ipaliwanag yung side niya. Pero iniimbestigahan na ang video ng Department of Education o DepEd. Natukoy na nito ang nasa live bilang isang public high school teacher. Yan yung i-establish natin. Remember, public school teacher to, ang tinuturuan niya high school. Alam naman po natin, ang high school, isa yan sa mga level na pinakamahirap turuan. Siyempre, may mga may mga isip na yan. Andyan na yung talagang alam na nila. So, naririnig na nila yung mga batas-batas natin na malaki na yung kanilang karapatan. Marami nang ibinigay na karapatan sa mga estudyante. At yung ibang matatalinong estudyante, yan ang ginagamit para, alam niyo yun, yan yung pantapat nila sa mga teacher na feeling nila na sila minamaltrato, pinipigilan gawin yung gusto nila, pinipigilan na kailang mga karapatan. So yan yung ginagamit nito mga matatalinong estudyante. Yung nga lang, doon tayo nagkakaroon ng problema kasi nga sa hindi maganda na ginagamit ng mga estudyante yung katalinuhan nila. Kumbaga nawawala na yung respeto ng mga estudyante dahil dun sa mga batas na ginawa ng mga, alam niyo, mga mambabatas nating mga hindi natin maintindihan bakit kailangan bigyan ng ganong kalaking karapatan itong mga estudyante. Personal na opinion ko lang po. Was it during school hour? Was it during the conduct of a class na nangyari yan at naka-live siya? So yan yung i-ascertain natin, kaya tayo magkakaroon ng investigation. Apparently, nasa harap siya ng klase based on the audio dun sa video natin. Ang tanong ng marami, bakit nagalit ang guro sa parang meron yatang nabanggit yung certain group of mag-aaral or students about personal issue about the teacher. So parang she was disappointed na may or frustrated na may ganong remark siyang narinig from. So yun pala yung pinaka-reason.
may nabanggit na personal doon sa teacher, kaya nagalit, naging emotional masyado yung teacher. Siyempre, tao lang naman po yan. So normal na kapag may may naging medyo naging personal na yung naging atake or kahit biro yan, lalo na kung galing sa estudyante at na-offend yung teacher, normal na magalit ang mga teacher, di ba? Kahit naman sino, ganun yung magiging reaksyon. So, kaya nga rito, ang nagiging pinakapunto rito ng problemang to, yung teacher ba ang may problema o yung estudyante? Ako kasi personal kong opinion dito, ang problema nasa estudyante. Kasi alam naman talaga natin ngayon, especially sa public school, isang teacher ang hinahawakan yan sa kanyang advisory class, kundi 30 to 40 student. Iba-iba po ang mga ugali niyan, iba-iba po yung personality. So lahat yan kailangan pakisamahan ng teacher. So meron talaga diyang sabihin natin mga maloko, mapilyo. Alam naman natin yan, lahat tayo duman sa pagiging estudyante. Meron tayong kaklaseng talagang sobrang pilyo, sobrang kulit, sobrang, alam nyo, mahirap i-handle. So, siguro, yun yung malamang naging problema rito na merong estudyante na talagang sumobra sa kanyang limitasyon at na-open na yung teacher. Kaya yun yung naging problema rito. Di po ba? One or two of the learners, kaya ganun yung kanyang galit. Ayon sa Department of Education, kinausap na ng kanyang principal at Schools Division Superintendent ang nasabing guro. Inisyohan na rin siya ng show cause order ng kanilang regional director para magpaliwanag ukol sa nangyari sa loob ng 72 oras. School. Titiyakin ding mabibigyan ng psychosocial intervention ang mga estudyante na nakarinig ng masasakit na salita. Ayon sa ACT Teachers Party. Ito nakakainis dito itong mga makakaliwang kongresista na to, itong ACT teacher na to. Ibis na alam nyo na tulungan yung guro dahil for me parang mas agrabyado rito yung teacher kaysa sa mga estudyante. Ito parang pinalalakas pa ng itong kongresista to yung loob ng mga kabataan natin. So pakinggan po ninyo yung reaksyon nitong party list congresswoman na to. List, hindi tama na nagbitaw ng mga salitang may diskriminasyon ang nasabing guro. Taga Metro Manila raw ang guro at kinakausap na rin ng mayor na nakakasakop sa kanya. Pupuntahan daw ito ng ACT NCR Union para malaman kung may kailangan siyang tulong. Stress ba siya or depressed ba siya? Kaya lang, ang problema ko dito, gusto ko rin tanungin, bakit sinocial media niya pa, no? Hindi dapat sinasabi yon ng isang teacher. Kahit na malaki ang problema niya. Ang una kong naging reaction. So yun po yung ni ACT teacher na ang comment niya na hindi daw dapat ganun yung teacher. Doon kasi, alam naman natin tayo, sabihin natin, no, magkaiba tayo ng henerasyon na kinalakan. Sa henerasyon natin kasi nung tayo yung mga estudyante, normal makarinig tayo sa mga teacher na naman ganung salita. Diba? Na hindi yan siniseryoso masyado ng mga estudyante. Unlike ngayon sa henerasyon na to, ay masyadong mararamdamin ang mga estudyante at yung mga magulang. Sa mga magulang, medyo hindi natin masisisi, no, pinoprotektahan lang nila kanilang mga estudyante. Pero nung panahon kasi natin, especially ako, panahon ko, kapag ako nagsumbong sa nanay ko, sa parents ko na ang teacher ko ganito ginawa sa akin, ang sinasagot sa akin ng magulang ko is buti nga sa'yo kasi hindi ka sumusunod sa teacher mo, hindi ka nakikinig, kaya ganyan ang ginawa sa'yo, kaya ganyan ang ginawa sa inyo, di ba? So may punto. Kasi kung naging makulit ako, hindi ako nakikinig, hindi ako gumagawa ng homework, is normal, pagalitan ako ng aking teacher kasi nga sila yung pangalawang magulang eh. So hindi ako kinukonsinti ng magulang ko na porkit nagsumbong ako, kailangan agad akong, alam nyo yun, yung parang konsintihin kagad ako at kukomprontahin yung aking mga teacher. So doon tayo nagka-problema na sa panahon ngayon kasi masyado ng defensive yung mga magulang na ayaw masaktan o ayaw makarinig ng hindi maganda galing sa ibang tao pag ang pinag-uusapan yung kanyang mga anak natin, di ba? So sana medyo balansin din natin. So tingnan din natin kung bakit ba nabanggit yun ng teacher
doon tayo muna tumingin sa problema, hindi yung kagad mag-uusga kagad tayo. So tandaan po ninyo na ang kwento laging po may dalawang may dalawang version. So kailangan natin maging patas. So ito, pakinggan po natin itong naging sagot ni Vice President Sara Duterte dun sa issue ng teacher, kung ano yung binigay nilang sanction. So panoorin po natin to. Action is tao lang, yung teacher, lahat tayo umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag na-frustrate tayo. This is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa na tao yung kausap nila. So dito nagpapasalamat to kay Vice President Sara Duterte, at least katapano naging balanse siya, naging transparent siya, na kumbaga hindi niya binigyan ng mabigat na sanction yung teacher at naiintindihan niya kung bakit ganun yung naging reaksyon nitong teacher na to. So sana po ganyan din po tayo, maging malawak po muna ang ating pag-iisip para at least alam po natin, kumbaga alamin muna natin kung ano ba yung naging punot dulo ng problema, kung bakit ganun yung naging reaksyon ng teacher, bakit ganun naging reaksyon ng mga estudyante. So dapat alamin po muna natin, iwasan po natin kagad magbigay ng opinion nang hindi pa natin napapanood o naririnig yung panig po yung dalawang panig po. Ang isang klase ay merong from 25 to 45, sometimes 55 students. There will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause. Itigil muna yung klase, and when she's not angry anymore, saka siya mag-klase ulit. So there's a need to pause kapag galit yung teacher. So yun lang yung sinabi ko na i-remind doon sa teacher.